Ang lesson natin ngayon ay binary search. Ano nga ba ang binary search? Ang binary search ay isang algorithm para sa paghahanap or pagsa-search ng isang item or element mula sa isang nakasort or yung naka-smallest to largest number. So, para mahanap natin, for example, yung element na naandoon sa list of elements na yon. So, paano nga ba gumagana si binary search? So, si binary search gumagamit ng paulit-ulit na paghahati or hinahaf niya yung isang list of elements, and then tatanungin nito kung sa kaliwa or sa kanan tayo kukuha o maghahanap ng sagot. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa mahanap natin yung eksaktong lokasyon ng hinahanap nating elements. So, for example, we have a list of elements na nakasorted. So, from smallest to highest. And then, meron din index. So, bawat number sa elements natin is may corresponding index, which is zero base. So, magsisimula tayo sa 0 hanggang sa huling elements na meron tayo. So, for example, hinahanap natin kung saan nakaposition si 23. So, ano ang unang gagawin ni binary search para makita natin or makuha natin yung half ng list of elements? So, ang gagawin ni binary search is yung lowest index natin ipa-plus sa highest index, and then i-divide 2, and then yung sagot nun is yun ang magiging middle index. And then, pag nakuha na natin yung middle index, which is, for example, yung 4 muna kunin natin, wag natin i5. So, yung 4, ang gagawin ni binary search is, for example, yung 23 na hinahanap nating elements, tatanungin niya, for example, tatanungin niya kung si 23 ba is greater than 16. So, pag greater than si 23, so, kukunin niya yung pakanan na mga element. So, kapag naman nag-false, for example, 26 is less than 16. So, kapag nag-true naman dito sa kabila, so ang kukunin niya naman yung sa kaliwa. So, kapag nag-true yung 23 is greater than 16, so, di ba pupunta tayo sa right side. So, magpa-plus 1 tayo. So, si 23 na yung ating magiging lowest index. And then, gagawin ulit ni binary search is yung lowest ay ipag-add sa highest index, and then i-divide sa 2 para makuha ulit natin yung middle index. So, ganun ulit. Ang gagawin ni program is tatanungin niya kung si 23 ba is greater than 56. So, kapag nag-false na dito, so hindi na tayo pupunta sa kanan dahil nag-false na tayo doon. So, ang sunod niyang gagawin is kung si 23 ba is mas maliit kay 56. So, kapag nag-true, doon naman tayo sa kaliwa pupunta. So, ganun po, paulit-ulit lang itong gagawin ni binary search hanggang sa wala na siyang mahating element at makuha or mahanap na niya yung hinahanap nating element. So, for example, sa mismong code, define muna tayo ng binary or ng variable name na which is binary search. And then, naka-parenthesis sa loob is yung list 1, which is ito yung sorted list of element. And yung n naman is ito yung number na hahanapin natin sa list of elements. Next is magde-declare na tayo ng variable. For example, yung low is equal to 0. So, ito yung unang index natin sa list. And then high, len list 1 minus 1. So, ito naman yung ating magiging huling index ng sa list. And then yung mid is equal to 0. So, ito yung magiging middle index natin sa magiging list natin. So, next is gagamit tayo ng while loop para magtuloy-tuloy yung paghahanap sa low index tsaka sa
highest index. So for example, while low is less than or equal to high, then gagamit tayo ng kung paano natin makukuha yung middle index, which is mid is equal to high plus low, divide 2, yung pinalawanan ko kanina, para makuha natin yung middle index. And next is another conditional statement, which is yung if else. So sinasabi naman dito, for example, nasa middle index na tayo. So kapag daw yung n or yung element na hinahanap natin is mas malaki kaysa sa middle index na nasa element natin, so pupunta tayo sa right side ng middle index natin. So kapag naman yung else if, so kapag naman mas mababa yung letter n natin or yung hinahanap nating elements, so pupunta tayo sa kaliwang part ng mga elements. So, ganun, tuloy-tuloy lang siyang hahatiin yung middle index. Kukunin yung lagi yung middle index hanggang sa wala na siyang makuwang middle index at yun na mismo yung mahanap nating sagot sa ating list of elements. So, lab activity, papasa na lang po ulit sa messenger na lang po. Thank you po.